Magandang araw at ngayon pag-aralan natin muli ang salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating series ng The Redemption of God, The God Redemption. So, basahin natin yung aklat ng Psalm 22 verse 26 hanggang 28. So, sabi dito, mga bansa sa lupa ay kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. 28. Kay Yahweh na uukol ang pamahala, naghahari siya sa lahat ng bansa. So, ang topic natin ngayon ay it's all about the growing kingdom of God. So, sabi nga nung una pa lang ay i-exist na ang ating Panginoong Jesus at sa lumang tipan nga dito nakapaloob yung mga pangyayari na kami nga yung redemption ng ating Panginoon Jesus talagang sa bagong sa lumang tipan pa lang ay ando na and naganap yung sabi nga resurrection doon sa bagong tipan which is siya yung nahayag ang ating Panginoong Jesus. So para po sa ating katuroan, sabi dito sa una, our biblical hope is focused on the resurrection of the Messiah and this growing kingdom. So ang linaw doon na sinasabi na yung biblical hope natin is focused on the resurrection. Ibig sabihin, yung muling pagbabalik na ating Panginoong Jesus nung nag-exist siya even nung nahayag siya dun sa bagong tipan o salita ng ating Panginoon. So, alam natin na talagang ang Panginoon ay Panginoong Jesus yung kasagutan. Kasi maraming mga pagkakataon na laging nanineglect ng pagkakaunawa ng mga tao na ang mundo ay pasama ng pasama. Pero actually, ang mundo natin ay pabuti ng pabuti. Kung titingnan natin, pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon, dito natin matutuklasan na yung mga bagay na nangyayari dito sa sanlibutan is hindi siya pasama ng pasama, kundi pabuti siya ng pabuti. Sapagkat yung mga nangyayari ngayon, ito ay based kung ano yung nakasaad sa ating Biblia. So kung hindi natin pag-aaralan, kung hindi natin aaralin kung ano ba yung nilalaman ng Bible, pwedeng malihis tayo ng pagkakaunawa. O mag-base na lang tayo doon sa naririnig natin sa mga sinasabi ng iba. At mahalaga na dapat nating pag-aralan, unawain, ano ba talaga yung kapahayagan ng Biblia sa atin? Ano ba talaga yung nais ihayag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung gusto natin na mas malalim na pagkakaunawa sa Biblia, pag-aralan natin to at basahin, saliksikin natin na sabi nga doon, our biblical hope is focused on the resurrection of the Messiah in this growing kingdom. Sabihin, growing. Hindi po, sabi doon na pagkasama ng mundo, kundi yung growing ng kingdom ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, the Messianic Psalm expect all the families and nations of the world to bow down before the Messiah. So malinaw na sinasabi dito na yung mangyayari sa mundo. Sabi doon, all the families and nations of the world to bow down before the Messiah. Ibig sabihin, yung mga kwento na sinasabi nila na darating yung time na magkakaroon tayo ng one world government, dadating yung mga paghihirap na basta marami siyang kwento na kapag hindi mo pinag-aralan, pwedeng malihis yung pagkakaunawa mo sa ating Panginoon at minsan nangyayari na talagang nagkakaroon ng katanungan sa isip mo, ito ba talaga yung tunay na mangyayari? At kapag hindi mo talaga pinag-aralan yung salita ng Panginoon, hindi mo mauunawaan kung ano yung talagang tunay na mangyayari. Dahil ang nais ng Lord, sabi nga, yung pagbalik niya, lahat ng tao ay luluhod sa Kanya. Lahat ng tao ay magpupuri sa Kanya. Lahat ng tao ay
babaling sa Kanya upang papurihan ang ating Panginoon. At hindi yung mga bagay na magkakaroon ng one world government o ano pa mang bagay. So, sabi yung the Messianic Son expect all the families and nation of the world to bow down before the Messiah. It's been lahat tayo ay magpupuri, lahat tayo magpapasalamat, lahat tayo ay luluhod sa harapan ng ating Panginoon sapagkat siya yung nararapat na pasalamatan, siya yung nararapat na bigyan ng parangal at walang sino man ang maghahari kundi ang ating Panginoon lamang. So, aralin natin, pag-aralan natin maigi, saliksikin natin maigi kung ano ba yung nilalaman ng Biblia upang hindi tayo malihis sa ating mga paniniwala. Number 3, sabi dito, the Great Commission is based on the promise of redemption. So, yung Great Commission ng Panginoon ay nakabase doon sa promise ng redemption ng ating Panginoon. Noong nag-exist siya sabi nga sa lumang tipan pa lang nag-exist na siya at yung katuparan nun ng ating Panginoon ay nahayag dun sa bagong tipan at dun nga nagsimula na kung maalala natin na sabi nga niya dun minsan natanong din niya nung nasa time na nasa cross siya nung hinako niya lahat ng kasalanan at sabi dun, Father, bakit mo pinabayaan? So that time, doon pa lang yung salita ng ating Panginoon talagang nahayag yung kabutihan ng ating Lord at naunawaan, maging na bawat sa atin na talagang kung isipin natin yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat sa atin, talagang hindi mo akalain na ikaw bilang ikaw na niligtas ng ating Panginoon, gaano ka ba talaga kahalaga sa ating Diyos. So, the Great Commission is based on the promise of redemption. Sabihin, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon ay hindi matutumbasan ng kahit na ano pa mang bagay. Kahit yung buhay o yung pagsamba natin sa ating Panginoon, kulang na kulang pa yan dun sa ginawa ng Diyos na pagsalamat at mga kasalanan. At dun nga, nag-resurrect na siya. Talagang pinatunayan ng Panginoon na kahit yung bugtong na anak niya ibinigay niya, patunay na talaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi matutumbasan ng kahit na anong pamamagay. So, huwag natin sayangin yung pagkakataon na binigay ng ating Diyos na unawain ano ba talaga yung kapahayagan ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin at kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, sabi dito, do not believe that the world is getting worse and worse. So, huwag tayong maniwala na yung mundo ay sabi nga ay palala ng palala. Dahil, again, yung mundo natin ay yung nangyayari ngayon is pabuti ng pabuti. Why? Kasi maraming tao sa iba't ibang bansa yung patuloy na nakakakilala sa ating Panginoon. And it's a good news for us na malaman na hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa ibang bansa nahayag yung ating Panginoon. Bagamat sabi nga sa iba is pakunti-kunti, but the good thing is unti-unti silang nakakilala sa ating Panginoon at darating yung time na talagang lahat ng bansa ay luluhod sa ating Panginoon upang magpuri. At yan yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon at unawain natin na talagang ang Diyos na dakila, ang hangad niya is maligtas tayong lahat. Magkaroon ng kaligtasan yung buhay ng bawat isa sa atin. Again, ang nais na darating yung time na talagang luluhod yung lahat ng bansa para magpuri sa ating Panginoon. At walang ibang matataas kundi yung ating Panginoon Diyos lamang. Number 2, sabi dito, do not fall into the trap of conspiracy theories. So ito yung sinasabi ko nga kanina na yung mga haka-haka na kapag hindi natin pinag-aralang maigi at sinaliksik yung salita ng Panginoon, pwede itong para bang mapunta sa pagkakalinlang. Kaya mahalaga na talagang dapat nating sinasaliksik yung Bible. Lagi nating binabasa yung salita ng Panginoon at lagi nating hingin yung kaunawaan sa ating Panginoon upang ipahayag sa atin ano ba talaga yung nais na ibigay sa atin o ipahayag sa atin ang salita ng ating Panginoon.
So, do not fall into the trap of conspiracy theories, yung mga haka-haka, yung mga sabi-sabi na ang darating daw yung time na magkakaroon ng one world government o mga ibang pangyayari na talagang magiging worse yung buhay ng bawat isa. So, kapag hindi natin naunawaan yun, talagang matatarap tayo doon sa mga haka-haka na sinasabi ng iba. So, mahalaga talaga na pinaglalaanan natin yung salita ng ating Panginoon upang malaman natin ano ba talaga yung tunay na kaligtasan na binigay ng Diyos o panghabang buhay na kaligtasan na binigay ng ating Panginoon. Pagkat naniniwala ako na talagang ang nais ng Lord is mapabuti tayong lahat. Kaya nga binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang maligtas, hindi para maging worse yung buhay ng bawat isa sa ating pagdating ng panahon. So number 3 sabi dito, diligent study the Bible by His redemptive work. Diligently, rather. So, talagang mahalaga na pag-aralan natin, saliksikin natin, alamin natin yung redemptive work ng ating Panginoong Hesus. So, kung paano na talagang naligtas tayong lahat. And alamin natin kung paano tayo mas lalago pa sa pagkakaalam ng salita ng ating Panginoon. At isa talaga yung nagiging daan dyan, magiging daan, and is yung magkaroon tayo ng mas malalim na connection. Basahin yung salita ng Panginoon, pag-aralan, bulay-bulayin, saliksikin, hingin yung knowledge and wisdom sa ating Panginoon upang ipaunawa sa atin kung ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng pagkakaligtas natin sa ating Panginoon. So, always remember na talagang kaya tayo niligtas ng Panginoon kaya tayo ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak upang saluhin yung ating mga kasalanan. So, again, I hope may natutunan tayo sa topic na to at may na-share ako sa inyo na makakatulong upang mas lumalim yung pagkakaunawa natin sa salita ng ating Panginoon. So, thank you for watching this video and God bless you.